Hinayaan ni Shara na matulog si Jeremy. Hindi pa napuno ng pasero ang bus, lumarga na ito. Inaantok siya pero ayaw niyang matulog. Nahihilo kasi siya kapag natutulog sa ganong klaseng sasakyan. Sa tabi talaga siya ng bintana natulog dahil gusto niya na nakikita ang labas. Payapa pang takbo ng bus dahil walang pumapara para bumaba. Hindi niya na napigil pang antok niya. Nang biglang huminto ang bus, naalimpungatan si Shara. Napatingin siya kay Jeremy na sumubsob ang mukha sa kanyang balikat. Bigla itong nagising at dumaing habang hinihipong nasaktang ilong. Ano bang nangyayari? Bakit biglang huminto? Tanong nito. Nasa bus tayo. Huminto dahil may sumakay. Sagot niya. Palingalingan sa paligid si Jeremy. Mailang paserong malapit sa kanilang napapatingin sa kanila. Napapansin niyang pananamlay ng binata. Tumatakbo na ulit ang bus. 6:00 na ng umaga. Nagugutom ka ba? May sandwich dito. Ani niya. Umiling ito. Sinisikmura ako. Reklamo nito. Kumain ka ng candy. Naglabas siya ng candy at saka binigay rito. Sumubo naman to ng candy. Maya-maya ay nakatulog na naman si Jeremy. Humimlay na ang ulo nito sa balikat niya. Habang pasan niyang bigat ng ulo nito, hindi niya nalimitahan ang kanyang sarili na pagmasdan ang nahihimbing nitong mukha. Umaalog ang bus kaya minsan nahuhulog ang ulo nito. Para hindi ito maistorbo sa pagtulog, marahan niya itong pinaunan sa mga hita niya. Pagkalipas sa 1 oras, muli na namang huminto ang bus dahil mayroong pumara. Nagising pa rin si Jeremy. Umupo ng maayos pero maya-maya rin muling nakatulog. Hinayaan niyang humimlay ulit ang ulo nito sa balikat niya. Inalalayan lang niya ang ulo nito. Hindi niya na napigil pa ang antok. Pumikit na lamang siya. Nang muling huminto ng biglaan ng bus, kumislot si Shara. Ganon din si Jeremy. Bakit pa bigla-bigla namang humihinto? Reklamo ni Jeremy nang mairita na ito sa kanya sa mayat-mayang paghinto ng bus. Napalakas pa ang boses ito. Maagap nang tinakpan ni Shara ng palad ang bibig nito. Napatingin sa kanilang ibang pasahero maging ang konduktor ng bus. Huwag kang maingay. First time mo bang sumakay ng pampasaherong bus? Aniya. I don't know but I hate this. I'm not comfortable. Angal pa nito. Normal lang to sa mga pampasaherong bus. Maya't maya kasi bumababa at sumasakay kaya pahinto-hinto. Paliwanag niya rito. Ilang oras pa ba tayo bago makarating sa lokasyon natin? What time is it? Where are we going? Palatak nito. Malapit na tayo. Sabi na lang niya para tumahimik na nga ito. Di na umimik pa si Jeremy. Inalok nito ng sandwich pero tumanggi ito. Napansin niyang namumutla ito at namumungay ang mga mata. Are you alright? Nag-aalala lang tanong niya rito. Nahihilo ko? Reklamo nito at bigla siyang kinabahan. Di man lang niya naisip na baka hindi sanay bumiyahe si Jeremy sakay ng bus. Mabilis na ang takbo ng bus dahil papasok na sila sa probinsya. Nataranta na siya. Ayaw kumain ni Jeremy ng kahit ano. Di na rin ito makatulog. May ilang oras pa bago sila makarating sa La Union. Baka bigla itong magsuka. Para ako masusuka, sabi ng binata at di niya na malaman ang gagawin. Nagagilap siya ng plastic bag sa bag ng pagkain nila. Kinuha niyang 2 plastic bag na pinaglagyan ng mineral water. Saktong dumawal si Jeremy na ilapit niya rito ang plastic bag. Tinitingnan sila ng mag-asawang senior citizen na nakaupo sa hanay nila. Hinahagod niya ang likod ni Jeremy hanggang sa mahimasmasan nito. Ginamit din niya ang panyo niya para malinis ito ang bibig. Namumula ang mukha nito. Binigyan din niya ito ng tubig. Damn, I hate this. Buwaba na tayo. Angal nito. Hindi po pwede. Hindi ko sigurado kung may masasakyan tayong iba. Aniya. Bakit kasi ingilin ang kotse mong ginamit natin? Wala ka bang license? Meron pero... Pero ano? Naiinis nang sabi nito. Sorry, akala ko kasi komportable ka sa ganitong biyahe. Bumuntong hininga si Jeremy. Di na ito kumibo. Maya-maya nakatulog ulit to. Pagdating sa resort ni Chacha, kagad silang giniya ng staff patungo sa nakahandang hotel room para sa kanilang magkahiwalay pero magkatabi lang. Katapat lang ng swimming pool ang kwarto nila at nasa ground floor ng 3 palapag ng gusali. Natulog ka agad siya pagpasok ng kwarto. Kinabukasan sa hapon, paglabas sa Shara ng kwarto, namataan niya si Jeremy na nakaupo sa silya sa tapat ng room nito. May inihigop daw nakatasang inumin. Inaalala pa rin niyang nararamdaman ito. Nilapitan niya ito. Okay ka na ba? Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya rito. Medyo. Bakit di mo sinabing dito tayo pupunta? Ang layo nito. Nito. I just want to surprise you. Gusto mo ng gantong lugar, di ba? Yeah, I like it. Except the long hour travel. Napangiti siya. Noon lang niya naisip ang katawa-tawang pagkataranta niya na magsuka si Jeremy.
Sorry na. Ang totoo, kinabahan ako sa pag-uwi natin, sabi niya. Huwag na tayong umuwi or mag-rent tayo ng chopper para mas mabilis. Anito at saka tumayo. Natawa siya. Natigilan siya nang biglang pisirin ni Jeremy sa ilong niya. Huwag mo akong pagtawanan. Kagatin ko yung bibig mo eh. Let's eat. I'm hungry. Wika nito at saka nagpatiw na naglakad. Nasurpresa si Shara sa agarang pagsikto ng puso niya. Kumagat-labi siya. Sumunod na lang siya rito patungo sa beachside restaurant. Nag-order siya ng wine. Alas 4 na ng hapon ang tanghalian nila. Inuoko pa nila ang mesa sa dulo malapit sa pinto patungong dagat. Open lang ang dining area at nalalanghap ang sariwang hangin mula sa karagatan. Mainhin siyang kumakain habang nakatitig sa karagatan na maraming turistang naliligo. Ano bang iniisip mo? Care to share it? Tanong ni Jeremy nang siguro'y napansing malayong tingin niya. Matamang tinignan niya ito. Iniisip ko lang ang sitwasyon ko. Alam ko hindi habang buhay ganito ako. Darating ang panahon kailangan ko magpakatotoo sa sarili ko. But I am not prepared yet. I want to stay where I feel comfortable. Aniya nang malala na naman ang sitwasyon niya. Gusto mo lang makaiwas sa problema at lungkot kaya pinipilit mong lumayo sa parents mo at hanapin ang kalayaan. The problem was you, Shara. You're afraid to face the reality, that's why you chose to hide your other self. Ana Jeremy. You're right. I hate my real life kaya pinipilit kong gawin ang mga bagay na malayong malayo sa ginagawa ko noon. Nung kasama ko ex-boyfriend ko, nagka-interest akong matikman ng buhay meron siya. I just found it interesting. Gusto mong mundo niya kaya pinilit mong ipantay ang sarili mo sa kanya. Nasa iyo ng lahat pero mas pinili mong simpleng buhay kahit nahihirapan ka. Masyado ka lang na-spoil ng interest mo na pasukin ang mundo ng ex mo but in reality, it hurts you more. Bumuntong hininga siya. Matagal niya nang pinalaya ang first love niya. Narealize na may iba nang naghahari sa puso niya. Isang buong pagmamahal at mundo. I came here not to remember my past relationship. I decided to come here just to realize what I really want. But aside of that, I came here for you. Seryosong pahayag niya. For me? Nakatikwas ang isang kili na untag nito. Matamang tumitig siya rito. Yes. Naisip ko kailangan mong masyal tulad ng palagi mong sinasabi. Ang totoo gusto ko rin to. Gusto ko rin mag-explore. Thanks, I appreciate it. But I think there's another reason why we're here. Anito? What reason then? Matipid nang umiti ang binata habang diretsong titig sa kanyang mga mata. Baka may matuklasan tayong chemistry sa ating dalawa. Sagot nito at bigla siyang natawa. Don't laugh. I know you know what I'm talking about. Nakangiting sabi nito matapos inisang lagok ang isang basong wine. Tumigil siya sa pagtawa. Buwibilis ang tibok ng puso niya. Di siya makatinong diretso sa mga mata ng binata. Umiinom din siya ng wine. Maganda ang panahon ngayon. Mag-night swimming tayo mamaya. Pag-iiba niya sa usapan. Nasa plano ko yan, pero hindi ko planong magustuhan. Kasha, I just feel it while we were together and made things unexpected. Seryosong pahing ni Jeremy. Napatda siya. Tumabang ang tinya at napatingin siya ng diretso kay Jeremy. Ganoon lang ang agarang pagsikto ng puso niya. Napakabilis din ang tibok nito. Pinipilit niyang umiti para may tagong kanyang nararamdaman. Sumubo siya ng Hawaiian barbecue. Nung ayaw pa rin kumalma ng puso niya, nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa pampang ng dalampasigan. Di na nag-abala sa Jeremyng sundan siya. Naroon ang di matatawarang tuwa at excitement niya. Pero naroon din ang pagkabahala. Kinabukasan ng gabi pagkatapos ng hapunan, tumambay si Shara sa harap ng inuukupan niyang kwarto. Naglabas siya ng wine. Umupo siya sa silang katapat ng mini round table. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Jeremy kasunod ng presensya nito. Umiinom ka na naman, sabi nito. Wine lang to, aniya. Matapang ang wine na yan, malakas ang alcohol, wika nito. Lumuklok to sa katapat niyang silya. Konti lang naman, pampatulog. Okay, sino ba ako para limitahan ka? I am just a victim of hit and run and amnesia, right? Nakangiting sabi nito. Umismid siya. Alam ko, kaya nga tayo narito para makabawi ako. Sorry for everything, Jeremy. Ayoko mapasama ka sa pagbadbad mo sa mundo ko kaya malaking adjustment ang ginagawa ko. Alam ko gusto mo nang makabalik sa tunay mong mundo. Aniya. Don't mind about the incident. I did not blame you anymore. Perhaps I'm thankful that I met someone like you. And stop worrying about the differences of our world. We are here to create our own world, Shara. Palayain mong sarili mo. Nangako ka sa akin hindi ka naiinom ng alak at titigil mo ng iba mo pang bisyo. You just did it. Para saan ba't bakit mo ako sinusunod?
You changed your lifestyle not because of someone else. You changed because you chose it, and I'm glad that I'm part of your journey. But it's not right, Jeremy. Why not? Ang pagsunod ko sa gusto mo hindi dapat nangyayari. Mali ito. Ipaliwanag mo sa akin, bakit mali? You don't need to invest your effort and memories for me. Darating ang araw makakaalala ka na. Ang lahat na nangyari sa pagitan natin mababaliwala at magiging parte lang ako na nakaraan mo. It's all useless. Malungkot na sabi niya. Bakit mo sinasabi yan? Maaaring tama ka pero kahit bumalik ang alaala mo, hindi ka mababaliwala. Tumawa siya ng pagak. You can't say that now. I know but I'm sure in my feelings. You are special, Shara. You're not just a girl who put me in this situation. I know there's a reason why it happened. You belong to me in my world. Whatever happens, you're still a part of my life. Ngumisi siya. I know it's hard to avoid but I can't lose you, Jeremy. Natatakot akong darating ang panahong babalik ang alaala mo at malalaman kong hindi ka para sa akin. Ayoko masanay sana sa'yo pero nangyayari na hindi ko namamalayan. I just fell in love with you. The way a thunder hits the ground, fast and strong. I never doubted. Even I know one day that I've been losing you. Seryosong pahayag niya. Lumipat si Jeremy sa tabi niya at naistatwa siya ng akbayansya nito. Please stop insisting your weaknesses. I want you to stay with me while we are in our world. We had same feelings for each other and that's enough, so nothing to worry about. Nito, naging uneasy siya. Akmang lalayo siya sa binata pero kinabig siya nito sa balikat, tsaka pinihit siya paharap dito. Matamang tumitig siya sa mga mata nito. I felt I'm in love with you, siya. Yes, I love you. Paanas na pahayag nito. Pakiramdam niya may bilyong bultahe ng kuryenteng dumantay sa kanyang mga ugat, patungo sa kanyang kaibuturan. Bumibigat ang kanyang taluka pagkatitig ang mga mata nila na Jeremy. Hindi siya nakahumanang sa ilin nito ng halik ang kanyang mga labi. May ilang sandali siyang walang kibo bago siya naudyok na tumugon sa halik nito. Kinakabahan siya ng pakiramdam niya, lumalalim ng kilos sa mga labi ng binata. Naglalakbay na rin ang kamay nito sa kanyang katawan. Nahimasmasan siya. Marahas itong tilulak saka siya bumalikwas ng tayo. Malalaki ang hakbang na nagtungo siya sa pinto ng kanyang kwarto. Binuksan yon ngunit bago siya tuloy makapasok, nahawakan ni Jeremy ang kanang braso niya. Tinulak siya nito papasok ng tuluyan sa kwarto niya at ito pang nagsara ng pinto. Pagkuway tinulak siya nito padikit sa pinto at tinuko ng mga kamay habang kulong siya nito. Tulalang nakatitig siya rito. Inaalipin siya ng di may paliwanag na nakakadarang na init o joke ng kakaibang sensasyon. Inilapit itong mukha ng kanyang mukha at pinaghinang ang tungki ng mga ilong nila. Nasasamin niya ang amoy mint nitong hininga. I feel your eagerness to accept my affection, baby. But I also feel fear of something. Malumanin na wika nito. You're not mine, never mine, and never be mine, Jeremy. Wala itong kasiguruhan. Oo, tama ka. Gustong gusto kita pero natatakot ako. Natatakot ako masaktan ulit. Darating ang panahon, iiwan mo rin ako. Emosyonal niyang pahayag. Naginit ang bawat sulok ng mga mata niya. Napipintong papatak ang luha niya ngunit di yan natuloy ng sakupin ng mainit na bibig ni Jeremy ang kanyang mga labi. Naghari ang kapusukan sa buong sistema niya. Nararamdaman kong maangkin natin ang isa't isa. Siya, just trust me. I will make our relationship legal and acceptable. Just let me love you too in just 3 words. Sabi nito na sandali nitong iwan ang labi niya. Nahibang na siya at parang lobat na siyang sumunod sa hiling nito. I love you. Diretsong sabi niya at inunahan ng binata sa paghalik. Lumalalim ng kanilang paghahalikan ng bigla, tumunog ang cellphone ni Shara na nakasuksok sa bulsa ng pants niya. Dinedmahin sana niyang caller pero si Jeremy na mismo ang kumalas sa kanya. Answer your caller first. Nang kumalma ang tensyon sa kaibuturan niya, dinukot niya ang kanyang cellphone. Sinagot ng malamang si Chacha ang tumatawag. Nagpaalam na rin si Jeremy na babalik sa kwarto nito. 3 araw naglagi sina Shara at Jeremy sa La Union. Nagtungo rin sila sa Baguio at Vigan. Natuklasan niyang mahiluhin pala talaga siya sa biyahe si Jeremy. May phobia rin to sa mga patataas na lugar. Ayaw nitong sumakay sa mga rides kahit pambatang rides, katulad ng swan at iba pa na umiikot. Obvious na high profile itong tao at malamang anak ng mayaman at di naranasang sumakay sa pampasaherong bus or jeep. Nangingimi rin tong kumain ng street foods at dito nakakatagal sa crowded na lugar. Pero nag-e-enjoy itong mamasyal sa mga tahimik na lugar. Naninigurado na si Shara. Bumili na siya ng gamot na ipapainom kay Jeremy para hindi na ito magsuka pa sa biyahe.
Pinainom niya ito ng gamot ilang minuto bagong biyahe nila, pabalik ng Maynila. Sa awa ng Diyos, buong biyahe lang natulog ang binata. Panatag ang loob niyang nakauwi. Isang linggo ang lumipas, hindi na muling lumiban pa sa trabaho sa Shara, lalo pat pinagkatiwala na sa kanya ni Chacha ang bar nang nasa bakasyon ito kasama ang fiancé nito na si Daniel. Nakatakda ang kasal ng best friend niya sa sunod na buwan. Naiinggit siya rito. Pumayag din siya sa pamilya ni Jeremy na mag-extra ito bilang waiter sa bar ni Chacha. Sabay silang pumapasok at umuwi. Namangha siya na malamang may knowledge sa business si Jeremy at marami itong naging suggestion para mapalakas pa ang bar ni Chacha. Pumayag si Chacha sa suggestion ni Jeremy na makadagdag sa lodge at KTV. Total maluwag pa ang space ng establishmento. Maliban sa gabi-gabing banda, nagdadagdag din sila ng mga bar games para maghikayat ng maraming customer. Meron na ring offer na eat all you can ang restaurant at unlimited cocktail tuwing Sabado. Kinagabihan ng linggo, dumating si Chacha. Naabutan na siya nito sa accounting office, gumagawa ng weekly income report. Napansin ko bigla ka nag-mature best. Ani Chacha habang nakatayo ito sa tabi niya. Paano mo naman nasabi yan? Aniya habang abala sa pagtipa sa keyboard ng computer. Nawala ang bisyo mo. Nagka-interest ka sa paperwork at subsub ka sa trabaho. At obvious na interesado ka na sa business industry. Epekto ba yan ng pagdating ni Jeremy sa buhay mo? Anito, ngumiti siya. Ganoon na nga siguro. Masaya ako sa nangyari sa amin ni Jeremy. Wika niya. Pero may amnesia pa rin siya. Paano kung bigla siya makaalala na may mahal na pala siyang iba? O baka kaya kasal na siya? O kaya, usually ganun ang posibilidad na madalas nangyayari? Nag-aalala lamang ako sa'yo. Seryoso ba kayo sa nararamdaman ninyo? Nababahalang usig ni Chacha. Napatda siya. Nabuhay ng muli ang takot niya. Di niya na nagawang magsalita nang dumating si Jeremy. Nagaya na itong umuwi. Nauna na